Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Pumasok na po tayo sa ika-4 na araw ng ating simbang gabi o Misa de Gallo. Mga kapatid, nasubukan niyo na bang umasa at kayo ay napaasa? Masakit, hindi po ba? At iyong mas masakit pa nito ay yung umasa tayo sa mga minamahal natin sa buhay at sila pa mismo yung nagpaasa sa atin. Maaari tayong nakaranas ng mga ganitong masasakit na karanasan mula sa mga minamahal natin sa buhay o yung iba sa atin mula sa kanilang ex. Kaya minsan natatakot na rin tayong umasa, natakot tayong magtiwala kasi ayaw nating ma-disappoint, kasi ayaw nating masaktan. Mga kapatid, kung nasaktan tayo sa mga ibang tao, lalong higit sa mga minamahal natin sa buhay, maganda po ang paalala ng Diyos sa atin ngayong ika-4 na araw ng ating simbang gabi o Misa de Gallo. Hindi tayo kailanman bibuguin ng Diyos. Hindi tayo kailanman mapapaasa lamang sa Diyos. Kapag ang Diyos ang nangako, tinutupad niya ito at ito'y mangyayari. Tampok sa ating ebanghelyo ngayon at sa ating unang pagbasa, ang kapanganakan ng dalawang anak na tila imposible. Sa ating unang pagbasa ngayon, nanalangin ang nanay na hindi magkaanak sa Diyos. At siya ay nagtiwala sa Diyos at yung tila imposibleng mangyari ay nangyari ng dahil sa pagkapit sa Diyos at pagtitiwala sa Diyos. Ipinagkaloob sa kanya ang anak niyang si Samson. Sa ating ebanghelyo ngayon, tampok ang kwento ni Zacarias kung saan pareho sila ng kanyang asawang si Elizabeth na matanda na at si Elizabeth pa ay baog. Kaya kung titingnan natin, talagang imposible. Ngunit dumating po yung mensahe ng Diyos sa isang anghel na sila'y magkakaanak. Pero imbis na matuwa agad si Zacarias, siya ay nagduda, siya ay napatanong. Bakit po? Kung titingnan natin, sana ito yung inaasam-asam nila. Ito yung gustong-gusto nila. Pero bakit nagduda at tinanong ito ni Zacarias kung posible ba ito? Sa palagay ko, dahil nga po siguro, mas madali tayong maniwala sa bad news kaysa sa good news. Kasi kapag bad news, alam na natin na masama ito, na malungkot ito, na may trahedya o kung ano-ano man na kailangan nating tanggapin. Pero yung good news kasi, nahirap nating tanggapin minsan kapag tila pakiramdam natin ay masasaktan lang tayo o madi-disappoint lang tayo kung hindi ito totoo. Kaya po siguro ito rin yung nangyari kay Zacarias. Subalit, pinakita ng Diyos yung kahalagahan ng umasa at pagtitiwala sa Diyos. Una sa lahat, bakit tayo aasa at magtitiwala sa Diyos? Sapagkat ang Diyos, naiintindihan niya at alam niya kung ano yung pangangailangan natin. Kanila, Zacarias at Elizabeth, isa itong malaking kahihiyan sa kanilang buhay mag-asawa na hindi sila magkaroon ng anak. At alam ito ng
ng Panginoon at sa pagbibigay sa kanila ng regalo ng anak, natanggal o tinanggal ng Diyos ang kahihiyan nila at binigyan sila ng lakas ng loob, ng kagalakan na hindi mapapantayan ng anuman. Kaya napakahalaga mga kapatid na ngayong ating paghahanda sa piyesta ng kapanganakan ng ating Panginoon, yung tayo'y umasa at magtiwala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos hindi niya tayo bibiguin, ang Diyos hindi niya tayo paaasahin. Ang Diyos kapag nangako, ito'y matutupad at walang imposible sa Kanya. Kumapit lamang tayo at magtiwala sa Diyos. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.